So, ayan, magandang umaga. Welcome back sa YouTube channel ni Papa Beats and Mama Dax. Paalis na po sila. Yung payong ni Chrislyn hindi na bukas. Pagkita pak yan, araw na Lunes, may pasok. Tapos ewan ko kung papasok yung mga trabahante ngayon dahil ayan na naman, medyo maulan mula pa kaninang mga alas 5. Bumangon tayo mga alas 5 pa lang. Siyempre nagluto ng mga baonin ng mga bata at saka nagplantsa. At yung kape ko hindi ko nilagyan muna ng mainit na tubig dahil lalamig ng sa dami natin ginagawa. Kaya ayun, medyo nakaginhawa-ginhawa na po tayo dahil nakaalis na po yung dalawa. Tas, ayan si Sia tulog pa. Yan po. Tulog pa po siya at wala siyang klase ngayon dahil may yung teacher nila. Merong importanteng lakad. May mga ng mga daycare worker. May achievement silang gaganapin. Yan po yung mga routine natin pag may klase, gigising ng umaga. At sa mga nanay dyan, alam ko na din po na ganun din po yung ginagawa nyo. Lalong-lalo na ako. Mula sa pool. Gawain ko na to. Dahil na naman po tayo sa mga anak natin, na-absuelto dahil malaki na sila at saka may mga pamilya na. Masasabi ko lang para po tayong nagbalik number 1 dahil ito yung mga apo natin yung inalagaan nung time na wala pa akong mga apo. Pumasok naman po tayo maging yaya na umabot tayo ng 15 years na magyaya ng 5 mga bata. Tapos nakatulong din sa sa pagpapaaral kahit yung iba hindi nakatapos. Hindi naman natin pipilitin yon kung hanggang doon lang yung kaya nila. At mas maano naman kung gastos tayo ng gastos na hindi po interesadong makapagtapos o mag-aral. Kaya yun, hinayaan na lang po natin sila sa kanilang buhay-buhay na ngayon naman po, pareho na po kami ng nararamdaman. Puro na kami mga nanay, tatay. Kung ano yung ginagawa ko, ginagawa na nila. Tapos kung ano yung problema na po nila. At syempre, hindi pa rin ko tinatapos yung obligasyon ko sa kanila. Nandyan pa rin ako sa kanila, sa kanilang buhay-buhay. Hindi pa rin tayo absoluto. Ganun pa rin. Pero okay lang. Masaya naman kami. Kahit mahirap, masaya. Yun lang. Ang importante,
kahit marami, masaya, tipon-tipon pag oras ng may okasyon. Kahit hindi naman sa lahat ng okasyon na tipon-tipon kami, ang importante masaya lang. Tas hindi kami yung walang away-away, nagkakaintindihan, ganun. Problema ng pamilya namin, problemahin namin at kami rin po yung magsusolbar, ganun. At yun nga, sabi ko kagabi, pag yung kalabaw daw maingay, may cause pa na mag-uulan, yun. Hindi sinungaling yung kalabaw. Dalawa pong nilalang yung merong pinag-aanuhan namin ng pamahiin. Parang nagkakatotoo. Halimbawa yung tuko. Hindi yung lizard na, yung tuko na maliit, yung tuko na malaki. Tas alam nyo, dito sa bahay ni Jing, meron po kami ditong tuko. Maliit pa po siya. Tapos hanggang lumaki po, nandito siya sa sa likod ng picture ni Jing na nandyan, yung frame. Diyan po siya lumaki. Isa pa po siya sa nagpapa-alarm sa akin pag madaling araw, kasi humuhuni siya pag katulad kanina, humuhuni siya mga alas 5. Tas timing naman yung cellphone ko naka-alarm sa alas 5. Yun, nakagising po ako. Lumaki po siya diyan sa likod ng frame ni Jing. Tapos nagdibain ito, naisip ko po siya na saan na kaya napunta yung tuko. Tapos mga ilang araw po, humuni siya. Mga madaling araw, mag-alas 4 pa lang, tas maulan, humuni. Pinakinggan ko siya. Nandito po siya sa likod ng ref. Tapos, inano naman po siya ng mga bata, tiningnan, umalis. Natingnan ko po siya, umalis siya, nagpunta doon sa likod. Tas kagabi, mga alas 9, humuni po siya. At dito, bumalik po siya nandito siya sa likod ng at tingnan muna natin, baka wala. Baka naglakwat siya. Maprang tayo. Tingnan po natin. Malaki na po siya, malaki. Ayun, nandyan po siya. Si Toko, nandyan. Parang po si Toko. Sa amin, parang angel. Sabi na lang natin, parang angel namin siya. Lumaki talaga siya, as in lumaki. Ngayon, nandito po siya sa likod ng kalendaryo. Pero, nakakatakot po to kasi nangangagat. Tapos kung makakagat po, yung paa nakadikit sa sa balat, matagal po siyang makatanggal. Pero sa ngayon, hindi po ako natatakot dahil parang mabait siya. Tas umaalis siya, tas bumabalik sa pwesto niya ngayon. Nawala po yung pwesto niya na dyan sa likod ng frame ni Jing. Ngayon naman nandito po siya sa likod ng kalendaryo sa may ref. Ayan, nandyan po siya sa likod ng kalendaryo. Dandahanin lang natin, baka umalis. Ayan po. Nakikita nyo ba siya? Aray, hindi po masitro. Yan, umaalis na tika. Ayan, tingnan nyo, ang laki na niya. Malaki na siya, Ayan, yung toko. Malaki na. Maliit pa lang po yan, maliit. As in, maliit. Ngayon, malaki na po siya. Diyan po siya nagtatago sa likod ng kalendaryo. Iniisip ko po siya kung saan napunta kasi yung ginigiba yung bahay,
Hindi namin po siya narinig na maghuni. Tapos nung time na maghuni na po siya, diyan ko na siya narinig sa ano, sa sa likod ng ref. Hinahayaan lang namin po siya, hinahayaan. Hindi naman po yan mananakit pag hindi ginalaw. Parang pampaswerte po yan sa amin na tuko. Dalawa po yan sila, naririnig ko na nandito sa bahay ni Jing na tuko. Yung isa nandoon sa may CR. Yung pagitan ng dingding ng CR, tas dingding ng main house ni Jing, nasa gitna siya. Pero ngayon, ewan ko kung saan. Pero minsan narinig ko siya na humuni, nandyan siya sa ano, sa may niyog. Siguro pag naayos na itong bahay, babalik na siya, tas wala pa namang ano, alkoba. Maghanap yan kung saan siya pipisto. Pero itong isa talaga, hindi po siya hindi po siya umiwalay dito sa loob namin. Kasi nandyan po siya na mamahayan sa likod ng frame ni Jing. Tas ayan, lumipat po siya dito sa may likod ng ref. Yan, magkape po tayo, umuusok-usok pa yung kape natin. Habang nagpapalamig tayo ng kape, ayan, mag-vlog po tayo. Yun nga, yung panahon namin ngayon is makulimlim, tapos umaambon. Kaya pinadala ko na ng payong si Creslin dahil mula sa gate hanggang sa room maglalakad po siya. Hindi naman po siya hinahatid ni Papa Bit sa loob dahil ngayon, maputik yung plaza. Bawal ipasok yung motor dahil nasisira yung plaza. Nagiging parang basakan. Parang taniman na ng palay. Hintayin ko lang yung mga trabahador kung papasok po sila dahil alas 7:20 pa lang naman, alas 7:20. Alas 8 po yung nila, yung umpisa. Sana i-deliver na po yung pretty door para sa CR para meron ng sara. Tapos yun, kung hindi pa naman i-deliver yung hollow block, pwede naman po silang mag-peeling para maka-flooring. Tapos yung doon sa CR, sabi ko kay Papa Bit, sabihan sila Uncle Amid na yung dating jealousy namin sa 2 bintana, ikabit lang muna doon sa 2 bintana banda doon sa CR. Sa naging kwarto po ngayon. Kahit yung dito sa harapan, wag lang muna. Pwede lang naman po tabing-tabing habang hindi pa naaayos. Kasi pinapaporsige lang po ni Mama Walin na mapluringan, tas maitaas po yung bubungan na maklear na po. Wala na pong mga bris na dyan, mga nakakabit. Siguro sa susunod na week makakauwi na si Jing, matitingnan niya na po yung forma, baka planuhin na rin po niya yung yung pataas. Sa ngayon nga, hindi lang po si Jing nakakauwi dito dahil namatay nga yung prof nila. Siya po yung nagtatrabaho sa mga files. Tapos ngayong week na to, mag-i-intram sila. Yun nga, pinapapunta ako ni Jing kahapon, kung nakapunta po ako dahil sabi niya. Kasi sabi ko naman sa kanya po, kasi yung YouTube niya, pinapagamit sa akin na mag-live, ganon. Sabi ko naman, dati, yung YouTube niya nasa cellphone ko. Tas tinanggal naman. Sabi ko, tinanggal mo naman, paano ko makakapag-live? Sige, pupunta na lang ako. Sabi ko naman po sa kanya, pag umuki yung panahon, pupunta po ako dyan. Sabi naman niya,
mabuti kung ganun dahil hindi pa daw siya nakapaglaba. Paano hindi po tayo nakapunta kahapon doon dahil yun nga, medyo nag-ulan-ulan. Mga ganitong panahon. Natatamad naman po si Papa Bits na labas ng labas na maulan. Hindi ko na lang pinersa. Tas ayun, nagpahinga na lang po kami. Linggo naman. Siya na lang po yung naglaba pagkatapos niya pong manood ng Miss Universe na hindi naman po maintindihan kung anong klaseng ano yun. Iwan ko, hindi naman po ako update nun dahil hindi po ako nanood. Yun, pag time na humuhuni po yung tuko, pinaglalaroan ko din po siya. Dahil nung bata pa kami, naririnig ko po yung mga lolo ko po na pag humuhuni yung tuko, sinasabi nilang umpisa sa paghuni tuko, sasabi nila uran, sirak hanggang sa matapos. Ngayon, tinitisingan ko din. Pag naghuni yung tuko, sinasabi kong ulan, araw, araw. Pag yung huli, araw, kinabukasan, umaaraw nga. Pag nahuli yung ulan, pagka kinabukasan, umuulan. Parang nagkakatotoo. Parang nagiging sinyalis po din yung yung huni ng tuko. Tapos yung ingay ng kalabaw, nagiging sinyalis po sa panahon. Parang nagkakatotoo. Totoo naman, nagkakatotoo. Pag halimbawa huli yung tuko, araw, pagka kinabukasan, umaaraw. Pag yung nahuli ulan, kinabukasan, umuulan nga. Ayan, si Siantot, gising na. Parang sawa. Good morning! Magandang buhay! Ayan, binaklas na po yung bubungan. Wala na pong bubungan. Binaklas na po. So, ayun, dumating na po yung hollow block. Tas, doon na lang po sa gilid ng kalsada, sa harapan nila si Regan, pinalagay. Kasi, maano po, pag pumasok pa yung service dito, malulubog, mahirapan pong makaandar. Magsasakripisyo na lang po silang maghakot-hakot papunta dito. At ayan, madilim pa rin yung kalangitan at nag-aakma pa rin umulan. At wala na pong bubukan yung main house ni Jing. Kung umulan, talagang mababasa sila. At ayun yung dalawa na mamasyal na. Shh! Balik! Dali, balik. Yan, nagkakaputik talaga sila. Shh! Balik! Luna! Balik, dali! Ayaw na siya. Balik. Sakob! Ayan na si tatay, nag-umpisa na pong maghakot. Mas malayo-layo ang hakutan. Uulan na. Mababasa kayo. Magpayong na lang kayo, tag-isang payong. Dumating na po yung pretty door. Si Regan, nandyan na po yung pretty door mo. Ayan, pauwi ngayon si Jing. Sa katunayan po ay kinukuha na ni Papa Bits doon sa iskina.
Yan mga bata. Mga bata na natutuwa na. Nagsisikreto lang po tayo dito sa likod. Nauwi si Jing. Nadinig pa rin. At pinangunguha ko yung mga natuyo kong nilabhan. At nandun na po si Papa Bits. Sinusunod na si Papa Bits. Sinusunod na si Jing doon sa labasan dahil nag-commute lang po siya. Nakauwi si Jing ngayon dahil suspended naman po yung klase. At si Chrislyn, kinuha na ni Papa Bits kanina pa. Medyo nagpapakita na po si Haring Araw. Ayan. Pero ano pa lang, parang aninag. Ayan, paparating na po sila. Tanawin natin mula dito sa bintana. Yung dalawa nandun na sa labas. Medyo mainit na. Ayan, si Papa Bits pa lang. Yung kasunod, si Jing na. Nakauwi din si Jing. Ayan. Nagtutor na si Jing. At ito pala yung pretty door. Dineliver na. At ngayon naman po guys, wala na po yung trabador. Maliligo muna tayo dahil aatin po tayo ng meeting ni Chrislyn at card din nila ngayon. Alauna. Maliligo po tayo habang wala trabador dahil wala na pong bubong dyan. Kinuha na. At inaayos yung computer dahil binilhan po ng ink yung ano pang pangalan dyan? Ano pangalan? Printer. Printer. Ayan, papalis na po tayo papunta ng meeting ni Chrislyn kasi alauna, alas 12:56 na. At saka medyo umano po, lumindol ng konti dito sa amin. Dahan-dahan lang po tayo baka madulas. At saka diretso na pong susunduin si Sansan kasi half day lang yung exam nila. Pinapakuhan na din po sila. Iniwan ko muna sila dahil atin tayo ng meeting. At ayan po yung hollow block. Dito lang muna inilagay. Nandito na po tayo sa school at dito pala sa gym yung meeting dahil General PTE meeting. At uminit na din. Ito po yung sitwasyon ng plaza nila. Yan, tubig. Katatapos lang po ng general meeting nila Chrislyn. Tapos nakabunot po tayo ng surprise nila. Grocery pack. Hindi po tayo sinerte sa bigas sa parapol. Ayan, kauwi lang. Katatapos lang po alas 5 na. At puno-puno po yung gym. Yan, wala nang nakaupo na mga parents. Punong-puno kanina talaga. As in, punong-puno. Maraming umattend ng meeting dahil may parapol. At saka, ayan, yung inuupuan natin, merong secret, nakadikit na yan na grocery pack. Makakaulam na din po kami mamaya. Tas, swerte po yung nabunutan sa cash na 500. Tas, yung tag 5 kilos na bigas. Yan po si Jing, iwang ko kung nandun pa sa bahay kasi nag-chat na uwi na daw po siya kaso lang hindi pa tapos at hindi na po itinuloy din yung meeting namin para sa card day. I-extend na lang po bukas dahil ayan, hindi na po magagawa dahil alas 5 na. Yan, papauwi na po tayo tapos magpapasundo na po tayo kay Papa Bits.
Yan po yung dadaanan natin. Ito po yung sitwasyon ng ano nila plaza. Talagang pag hindi ka nagdandahan, maano ka, madudulas. Parang gaya lang sa ano namin. Ayan, putik na po. Ayan, malulubog na yung ano ko, chinilas. Malulubog na. Ayan, nandito na po tayo sa bahay. Wala na nga si Jing. Kasi nagpahatid pala kanina mga bandalas 4 doon kila Samay. Siguro nandun pa. May Timang. Excuse me po. Kasi tawag namin po kay May Timang is Samay. Gisami, palayaw niya po sa amin is Samay. So, yan po, sa ano niya, sa screen name is May Timang TV. At ito na po yung nagawa nila ngayon. Nakapag-division na po sila para sa kwarto. Ha? Sayang po hindi po kami nagpang-abot pa ni Jing. Kasi ano lang po yung oras niya. At mayroon lang po siyang sadyang importante sa akin na nagkataon naman po na mayroong pong general meeting. At yun nga, nakabunot po tayo sa may ilalim ng inuupuan natin dahil sabi meron po silang surprise sa mga inuupuan. Yun, yung inuupuan ko, meron po akong parang nasalat na papel, yun. Binunot ko, pagkita ko, pagtingin ko, grocery pack na, yung grocery pack, 3 pansit canton at 2 sardinas at meron na po kaming ulam ngayong gabi. Tas may binili si Jing na gulay, pero bukas ko na ito lulutuin dahil gagatain ko at bibili po tayo ng isdang papaksiwin dahil yun po yung bagay pare sa ginataan na gulay. Binili ni Jing sitaw at saka okra. At ito nga pala yung napulutan surprise sa pag-attend ng meeting. 2 sardinas at saka 3 noodles. Yan. Yan, saka kay Papa Bits daw yung sardinas na pula. As in, marami talagang umattend sa meeting dahil may parapol. Pero ako naman hindi naman po rapol yung habol ko dahil kahit anong meeting is umaattend po tayo. Kahit walang raffle, ang importante yung attendance. At dito naman po tayo sa main house. Kung ano na po yung nagawa nila. Ayan, kitang-kita na po natin yung naging kwarto. Yan. Yung isang kwarto, sakto lang dito sa 2 bata. Pag-uwi ng mama papa niya, dito. Tas yung isa, pareho din. Ayan. At master bedroom. Yung master bedroom. At dito nga si Jing pipisto. Dahil medyo maluwag. Tas sakto lang po yung kama niya. Sakto lang. Sakto lang. Yan. Maluwag din po siya. At saka ayan. Bintana. Yun nga, mas hayahay po dito yung yung nagawang kwarto sa banda sa dating CR. At ayan nga, walang bubong. Kasi nga aanuhin po ng ililibel pa nila yung ng hollow block. Ayan, natingnan din po ni Jing yung kabuuhan ng naging main house po niya dati. Yan, kwarto. Ang na lang po dito,
Kung gustong may kasama yung higaan, double deck. Dito naman yung foam na pang family. At temporary lang naman po ito na kwarto. Kung halimbawa umuwi sila mamawalin at saka ni Christian, papa mama nila. Kasya naman sila dyan. Kasi maglalagay pa naman po ng kwarto sa taas. Kwarto nila mamawalin. At si Kaijing, ang kwarto nila mamawalin is dito. Sa banda dito sa main house. Kasi gagawin naman po itong second floor gagawan. At yung Kaijing naman, doon po sa gilid ng extension niya na kusina. Mas maluwag-luwag po yung magiging second floor. Kung baka sakasakali, ano na po to, matapos na po. Tas ayan, maluwag pa dito yung extension ulit. Mas maluwag pa dito. Dito. Mas maluwag pa. Tas dyan sa taas, maluwag pa. So malaking bahay to pag natapos. Sabi nga ni Mighty Mang, magkaroon ng tipon-tipon, kasyang-kasya na po kami lahat dito. So ayan, hindi na rin po masama yung pag-attend ng meeting dahil mayroon na po kaming ulam. Tapos hindi po na tuloy yung meeting namin din para sa homeroom PTE, tas sa card day. Bali, bukas na naman po ulit, mga alas 3. Pupunta naman po ulit tayo sa eskwelahan. At ano po yung ngayon ng mga snack ng mga trabahador dahil naka-milk tea po sila. Sponsored by Jane Astor. Ayan, medyo na-stress tayo saglit dahil pagdating ko maraming kalat. Tas yung sahig madumi. Dahil sabi ni Papa Bits, kanina daw yung mga aso nandito sa loob. Maputik sa labas. Labas masok po yung yung mga aso. Pagdating ko marami pong dito sa sahig. Ayan. Nagmap muna tayo. At maraming kalat mga bata. Na-stress tayo saglit. Sabi ko sa kanila, pag nakakalis talaga ako ng bahay, hindi po maiwasan na pagbalik ko, meron po tayong mga ligpitin. Tapos itong ko sa kamay, pampahid sa kamay, ayan, tingnan nyo, ipinahid po nila sa milk tea. Ginawa nilang pampunas sa mesa. Tas ayan, si Sia pinaligo ko siya mag-isa lang dahil hindi pa nakaligo, dahil hindi ko mapaliguan kanina kasi nag-aayos po sa taas. Tas ako dali-dali pa akong naligo ng mga alas 12 dahil umuwi na yung mga trabador. Tas alauna yung meeting yun. Mula alauna, hatid natin kay Papa Beach. Ngayon lang po tayo na nakauwi. Kasi alas 5 na nga natapos yung general PTE namin. Tapos marami po silang pakulo. Kaya maraming parents na umattend. Kasi yung naging presidente po namin ng general PTE, yung kabuuan ng eskwelahan, yung presidente namin yung asawa niya foreigner. Yun, magaling po siyang magdala ng marunong po siyang magdala ngayon sa mga kung ano po ang dapat gawin sa CIS, at marami na pong nagiging improvement. Hindi naman po lahat sa kanya nagkakaroon din ng voluntary contribution sa mga parents ng kunti,
dahil hindi po niya kayang mag-shoulder. May shoulder niya lahat. Pero marunong po siyang magdala. Maganda na po yung eskwelahan na CIS. At yun nga, yun lang, ngayon ko lang po naranasan o naaktuhan na nagtatawag po ng pamiting na mayroong mga mga parapol at saka mga pa-surprise. Swerte po yung nabunutan ng tag 5 kilos. Tapos yung pinaka first prize na nabunutan yung may cash na 500 tapos cash na 300. Tapos may mga consolation prize yung kasi bago mag-umpisa ng meeting parang pina-exercise yung pinasayaw yung may dancer naman po sa CIS pinagagaya yung iba hindi po tumayo, hindi gumaya katulad sa akin, hindi po ako sumayaw. Yun pala meron mga CCTV, sino pong magaling sumayaw may prize din, tag 100. Na tatawa nga kami, may isang nanay na swerte po niya dahil nakuha po siya sa dancing, sa yung marunong sumayaw. Nanay na po siya, nanay. Siguro po mga 60 na po yun or something, basta ganun. Nabunot po siya sa parapol, 5 kilos. Tapos nakaano pa siya ng kas 100. Tapos, yung inuupuan niya, meron ding surprise. Yung sa kanya, nips. Ang malaki na nips yung nakuha niya. Swerte ni nanay. May pangpasalubong na po siya sa mga apo niya at may isasaing na po sila at meron na din po silang maibibili ng ulam dahil may cash po siya na 100. Nagawa natin, maghuhugas tayo. Yan, maraming baso yung ginamit dahil nagpa-snack, pati bata, kasali. Tapos magsasaing na po tayo at magluluto na ng ulam para sa hapunan. At nakaligo na din si Sia. So, ayan po guys, for today's video. Yan po yung buong kaganapan ng araw ko ngayon. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you in my next vlog. And bye-bye!